balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Lacsamana. Good morning, paring Joel. By the way, paring wala kung Jonathan, kukurekin ko lang, ito sila Maggie, nasa sasakyan, papunta na ng Tagaytay. Yung pangalan ng kanyang kaibigan, si Josephine or Jo. Salao Ching, galing Sydney, Australia. Ayun. Ayan. Good morning. Medyo ayan, in the way, that is tourism. Si Joe, nandito siya ngayon. Actually, bumabalik-balik sila. Pero when they come here, they go to tourist spot, makain dito at ayusin natin yan. Mas marami pang taga-Australia ang pupunta dito. Taga-Sydney, Australia, si Maring Joe. Okay. Kamusta kayo dyan? Sino ba nagmamaneho? Dahan-dahan lang. Although, naman yan, wala naman siguro ng traffic kung papunta kayo ng Tagaytay ngayon sa South Lake. So, anyway, pinag-uusapan natin kanina, di ba? Again, one, yung power. That's true. Issue natin sa power, kamusta ba? I mean, yan ang isa sa mga bagay kaya yung mga investors ay iilap dito magpundar at mupunta instead sa mga kapitbahay nating bansa. Kaya nga parang Joel, ang sinasabi natin, bakit hindi yun ang asikasuhin natin? Bigyan natin ng napakatinding incentives sa mga yan kung wala pa. Di lagyan natin ng talagang mang-iganyo tayo kung pwede natin silang hatakin at pagtuunan ng pansin. Yan ang pinakamagandang gawin natin. And we use all the new technologies in the world para magkaroon tayo ng mas maayos na power supply at saka yung distribution natin maayos din at lahat. Mapababa natin ang presyo ng power kasi napalaking bagay niyan in many instances. Halimbawa, pagdating sa communications, may mga kaibigan tayo, parang Joel, gusto nila magtayo sana dito ng data center. Okay. Pero yung data center, kailangan ng 24/7, uninterrupted power yun. Kung patay sindi ang power mo, di patay ka na. Saan sila pupunta? Magko-concentrate sila dito sa Metro Manila, halimbawa, kasi nandito, karamihan ng mga pwedeng 24/7. Paano yung mga ating programa na dispersal? Industrial dispersal, papunta sa mga ibang probinsya para naman magkaroon ng activity. Napag-uusapan natin, kaibigan natin sa Samar. Si paring Ben. Governor Ben. Kaya napakalaki ng posibilidad nila para sa canning, para sa fisheries. Ng investor at kinumpit yung cost per kilowatt hour nila doon, talo. Ang cost nila doon, hanggang ngayon, hindi pa na-resolve hanggang ngayon yan. 21 pesos per kilowatt hour. Sinong pupunta ron? Wala nang pupunta doon yan. Magtayo ka lang ng ice plant doon, baka ayaw mo na lang Baka matalo ka pa Precisely. Yan ang problema doon. Yan ang mga pinag-uusapan dapat. At yan ang... Well, binabanggit ko lang kanina, binanggit ko kasi nuclear power. Kasi may nakausap akong investor, sabi niya, alam nyo, of course, it's been demonized, nuclear power and all that, but there is new technology now na na-address na yung environmental issues nito, yung danger issues na to. The other countries, because insofar as cost sa pagtatayo nito, at sa mga bagong teknolohiya, mas mababa. And then plus yung ating maririp na mga benepisyo insofar as output. Yan talagang nuclear is talagang base load yan. Agad-agad, yung kausap ko, yung mayroong isang, kontra siya, nasa one of these NGOs as usual. No, we do not have the institutional capability to manage this. How do we get that institutional capability? Paano nagagawa ng Thailand, ng Indonesia, ng Japan, ng Korea? Hindi sila, mga disiplinado sila. Anak ng huiting naman, hindi tayo gagalaw dahil ang ating prone tayo sa corruption at hindi tayo disiplinado. Is that the way to address these things? Hindi talaga gagalaw talaga. Wala na tayong gagawin. Ang gagawin natin, bantayan natin ng bantayan. Ano ba naman yung sinasabi mong how to work it out dyan sa how to manage it, etc. We have one of the best groups of experts pagdating dyan sa mga power. Marami sa atin, we are the ones handling many of the plants in the Middle East. Karamihan sa atin, mga engineers at lahat, nandun sila.
And they've been Mga Pilipino. ang well connected. So kung sinasabi mo wala tayong institutional capability, Meron. bakit pinagkukuha itong mga Pilipino para mag-manage ng ating mga planta nila doon sa abroad? Ibalik natin sila dito. Paano natin ibabalik yung mga conglomerates na may hawak ngayon ng ating power industry? Obligahin mo sila. Yun ang sinasabi ko eh. Huwag silang yung kampante na lang kasi ang laki-laki ng kanilang kinikita ngayon at the back of our consumers. Ang gawin natin, obligahin mo sila. Halimbawa ikaw, may hawak ka na 2,000 megawatts o ng iyong power source coal or whatever. Sabihin mo, magtayo ka rin ng 500 megawatts na LNG, for example. O di may obligasyon siya. Tapos doon sa yung mga islands, gawan mo na rin ng ganyan na programa para maayos na mabuti. Ngayon, alam mo nagiging problema pa rin, Joel. Sinasabi sa akin ng mga ibang investors, the permitting system is such na talagang napakatindi ang problema dyan. Let's talk about that. Permitting on the national level, sa DNR, Both. sa LGU? LGU, magmula sa LGU hanggang sa national. Kaya nga sinasabi natin ease of doing business, then make it happen. Make it happen. Pag sinabi ng national government that this is a project of national significance, let it be so. Di ba hindi yung project of national significance ito? Pagdating sa barangay, national significance ka dyan. Yun, ganun eh. So, hindi ito cha-cha. Walang constitutional wala. Amendment dito. Wala. Ito talagang nasa implementation. Follow through ito. Yeah. So, yung ease of doing business niyan, and I hope Secretary Frederick Go, who is the coordinating secretary for economic affairs and investments, will get into this. How will you get into that? Umpisan mo, boss, dun sa permitting system. Medyo obligahin mo na itong mga agencies na ito in charge of all of these units. Lista mo. Di ba meron naman? Bro, nga pala, hindi ko lang ito dapat pag-usapan natin. The other night, I was sitting down with some, in the business community. Kasi ako I was big on Secretary Go. Napag-uusapan natin to na okay siya ang mangbabaston. He will identify at least top 3 key industries, work with the secretaries here and then make them move. Sabi na, sa totoo lang, sir, mukhang we don't think na si Secretary Go has the power or the personality or the cloud, the gravitas to actually go against some of these big guys sa gabinete na nando na. Sabi ko, hindi kasi, sir, ano ba ginawa na ni Secretary Go? Sabi na, nasa Robinson siya yung nag-ano nung property, built it up na gano'n. Oo, doon. Iba to Hindi. We're talking about top guns in power, sabihin natin mining or the rest of But what can you say, pare? He has the trust and confidence of the president. Of the president. Can you leverage that trust now into kayo, ganito sana ang gawin natin. As the special assistant of the president for investments and economic affairs, he can leverage that. Okay. Hindi naman niya sasabihan na ganito ganyan. Hindi. He comes out with a plan and he dissects the problems in a particular sector, etc., and brings it to the attention of the president. Then they can call a meeting of all the interest groups, all the people, the players, for example, in power. Sabi mo, boss, ito yung nakita namin Mag-usap kayo ng Secretary of Energy. Ito ang workout. This is the power development plan. As far as we are concerned, this is where we are right now, and this is where we should go. Ito yung checklist natin ng kailangan. Things that need to be done. Ayun. The President will say so. Tapos siya, follow up. Si Presidente magsasabi nun in a conference. Ano ba? Ito yung para silang nag-command conference. Yes. Dapat ng business command conference. Yung economic team. Yes. At si Dec Go ang parang ika nga. Siyang kay Presidente. Si Presidente nag-pre-preside. Siya nag-pre-preside. Sasabihin ni Presidente, itong what do you think? Anong tingin ninyo? Kasi ito nalalaman namin Siyempre yung mga yun, angalan Mr. President. Alam mo, but
the president, if you know him, bulong na ron, no? if you know him, he will say, no, ito yan. Itong nakikita ko ng problema natin. Okay? Now, let us have a timeline. Diba? 2 years from now, ito dapat, this is where we should go. And we are already enhanced as far as we are concerned. Bababa ang hindi yung pataasan ng singil, pababaan ng singil. Na pagdating sa power. Doon sa goal na yon, itong couple of milestones along the way to get there. Now, Secretary Go, pakisigurado na itong milestone ng tamaan to. And report to me. Ayan, yan sasabihin ng Presidente. Ito power, ito water, itong environment, ito mining, etc. Identified naman ni Secretary Go yung sinasabi niya na 5 basic things na sinabi sa kanya ni Presidente. Di okay. Ganyan din dapat ang gawin in all of the sectors. And then, mayroong kanya-kanyang assignment yan. Ito, ang kanya, pagtagpi-tagpiin niya yung mga yan kasi hindi naman iisa lang na agency ang involved Merong ganon, merong several agencies. Kung minsan din nag-uusap ng mga ito, pag-uusapin sila ni Presidente through Secretary Go. Yun ang pinag-uusapan dyan. Ganyan din yung gagawin natin pagdating sa ibang sektor. Social development, for example. Pagdating naman sa agriculture, ganito yan. Di ba? Okay. You remember, paring Joel, yung pinag-uusapan natin na National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development. Yan ang isa sa mga workout yan. Let the President issue the orders. And let whoever is going to be the coordinator for that National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development. Pagkakaintindi ko dun sa National Convergence. National Convergence Initiative for talagang malaki ang say nung dun sa down the ground sa rural at to get the to get identify ano yung mga problems, ano yung solutions, you can work it from the ground. And then mobilize people in the countryside, mobilize them for sustainable rural development. Na hindi dole out, trabahuin nyo. At may return niya. Kunwari, kayo binigyan nitong ganito, kailangan itong mangyari. Yung ganong klase. Yan, that can be done. Ang kailangan lang nakafocus. And kaya, dyan, kasi siyempre, if you are, for example, the Secretary of Trade and Industry, you are focused on going to the palengke. Mali. Hindi nga, ikaw really. You are focused on coming out with press releases. Hindi rin. Really, it's really, kung merong mga investor na kuha to link them with the proper, di ba, yung kung saan, with the partners here, saan gagawin yung industriya, ganon. Saan mga lugar, saan investment. Yan ngayon papasok si Secretary Go. Mr. Secretary, Trade and Industry, you're so focused on a lot of other things. Ito yan. Ito ang concentration natin. Ito nakikita natin that these are going to be the sunshine industries. Kasi nangyayari, yung mga binibigyan natin na incentives, hanggang 20 years na sila, sunshine industry pa rin. Hindi na graduate, ika nga, di ba? Na talagang sila mover and shaker na ekonomiya. At saka, they've gone outside. Talagang nag-export na sila ng they are the leaders, competitive leaders in their own sectors. Yan. Halimbawa, we are talking about electronics. We are talking about mining, critical minerals. We are talking about pharmaceuticals. We are talking about health services. We are talking about tourism, etc. We should be the best. We should be the best in these particular sectors. And we should be, as a matter of fact, in the case of construction, marami sa atin hindi nakakaalam pa rin, Joel, but we actually built a lot of these Middle East countries. Totoo. Hanggang ngayon, we are still helping out. Bakit hindi natin sila maimbita at ma-workout at sila naman dito bumalik? Magkaintindihan tayo. Dali nila yung mga pinagtatrabahoan nila doon. Did you know, paring Joel, malakas ang ating and we are not really leveraging it properly. The new leaders of the Middle East are actually leaders who have had Filipinas for nannies. Lumaki sila? Palaki sila. Mga yaya nila. Palaki sila ng mga Pinay. Pati yung mga pamilya nila, palaki rin sila ng Pinay. Yung mga magulang nila ang nagsisilbi sa mga ospital doon, mga Pinoy.
Halimbawa, hari ka ngayon. Yung di ba, sa UK mismo, Okay. sinabi doon, yung the Queen herself. Oo. Pinay ang nagsilbi Ang doon. nag-alaga sa kanya. Nag-alaga sa kanila. Ganyan, sa Middle East, most of these leaders right now, the upcoming leaders, they had nannies, they had drivers, they had who are Filipinos. So what you're saying is we can leverage upon why are this we not taking relationships? advantage of this? Oo. Alam mo ba sinabi ni yung Crown Prince ng Saudi Arabia, Crown Prince Mohammed bin Salman, sabi niya kay Presidente nung pumunta sila doon, Mr. President, did you know that my second mother is a Filipina? Oh, kasi siya ang nandoon. Siya ang nagturo, nag-alaga, etc. Malaking bagay yun sa kanila. These are very, very highly educated, but very, very endearing activities na pwede natin ma-leverage. Ba't di natin sila na-imbita dito? Why? Because nobody probably is doing it. Or, pumunta sila dito na walang ng gana dahil wala naman silang nakakausap Na walang nakausap na matino. Di ba? Ang dami na natin ganun. You're talking about the oil and gas industry. Aramco, which is the Saudi Arabian oil company, Saudi Aramco. Ang main na isa sa mga main workforce, Pilipino. Yung mga airlines nila, ganun din. Marami tayo doon. Yung mga sales group, yung mga hotels and restaurants nila, Pinoy. Health workers, Pinoy. Ano ba? Hindi ba natin pwedeng gawan ng anong itong mga ito? Gawan ng programa para balik sila dito. Hindi yung tayo lang ang nagdadala doon na puro. Kung Diaspora, lagi. ang sinasabi nga na, unang nangyari itong movement na ganito nung panahon ni President, the first President Marcos, ang dalhin natin doon hindi lang mga individuals, ang dalhin natin doon mga companies natin. So that our construction companies were very much involved as construction companies, not just workers, as companies itself. Isipin mo, nauna pa tayo dyan sa mga Hyundai na pumunta sa Middle East noon. Bakit hindi natin ma-work out yung ganon? Na tayo na mismo, ang naging problema doon dati, ay yung tungkol sa guarantees. Siyempre, have to provide financial guarantees, yung financial workout, etc. We had a field guarantee before. That's the reason why we had Sinamanong Joe, Speaker de Venecia, nagkaroon siya ng maraming company doon, Pills in Force, lahat, everything. He was providing corporate workout doon sa mga yan. Pwede natin gawin yun Yan ang isang pwede natin gawin na workout. And that can be one of the projects that we can do. And by the way, From construction, mining, engineering, yung pharmaceuticals, medical, by the way, parang Joel, napag-uusapan natin yung mga DTI. diaspora natin. We have to thank and congratulate our overseas Filipino mga kababayan natin sa overseas workers and permanent residents. They remitted back to the Philippines $37 billion. $37 billion. That's more than our foreign exchange. Foreign exchange natin. Number 3 yata tayo in terms of foreign exchange sa dito. So, ang laking bagay nito. And it can be more. It can be more. If we only have to focus on all of these things properly. Yan ang pinag-uusapan natin. And they can also help us in terms of new technologies because these countries are buying a lot of new technologies. Mayroon akong nakausap na isang businessman na Saudi. I was talking about the problem of cybersecurity in the Philippines. Sabi na, did you know, sir, sabi sa akin, we can help you. How? Because we have there in Saudi Arabia, we already put in our system a lot of efforts as far as cybersecurity is concerned. And we can already work that out in the Philippines. Nabigla ako. Bakit hindi natin kunin yung mga yan? At tanungin natin sila. Why? Because nilimit na tayo sa ating duopoly. Yung duopoly, basta huwag tayong gagalaw labas nun. Within their ambit of influence. Ang pakiusap ko na lang,
Yung duopoly, makipag-tie up tayo. Hindi naman nyo kayang lahat yan eh. Ay di tie up natin doon sa nakikita natin na makakatulong sa atin sa cybersecurity. And by the way, if you're talking about cybersecurity, did you know that most of the apparatus, equipment, etc., if you're talking about, lalong-lalo na yung mga anti-China, karamihan din sa yung mga ano nila, yung mga equipment, yung mga Galing items. China. Huawei. Oh. Ako, telepono ko. Wala na ngayong dati ang mga suppliers natin ay mga LM Ericsson. No, hindi na. Wala na yan. Hindi na European. Wala na yun. Mga talo sila. Oo. Talo sila ng Huawei. Dati. Pagdating dyan, yung mismong laman ng ating telephone system. Meron na naman ngayon inaugurate na submarine cable. Oo. Tignan mo kung sinabi ni Presidente. Oo. Tignan mo kung anong Submarine support system. cable network. Tignan mo kung anong support system niyan. Saan galing? Sige nga. Bakit hindi natin pwede manufacture yung iba dito? Yung kanilang mga system. Ano ba? Hindi ba natin kayang trabahuin yan? Again, we will go back to yung sinasabi mo, Paren Joel. Power, utilities, ease of doing business. Ay, nako. Hindi natin sila mahikayat na pumunta rito. Yun ang, again, hindi yan constitutional amendment. It's just a matter of follow through. Follow through. Yung mga dapat gawin ng trabaho nila, wag muna yung kita or whatever ang pagtuunan ng pansin, di ba? Wag muna yung mga bangayan. Mabuti nga, medyo humupa na yung bangayan eh. At lahat. I hope that will continue for some time. Sana. Let's focus Let's talaga. focus. Meanwhile, sir, meron sana akong i-bring up. Yung kaibigan natin si Ann Dumalyang sa Masungi Geo-Reserve. Merong another sa issue. akin. Another issue yan. Meron tayong video, may mga ilang retrato rito sa newsroom natin. If ilalabas nila. Mukhang nakita nila na merong naghuhukay, nag-ooperate ngayon sa hindi yan, mali yan, sir. Hindi Masungi yan. Punta mo ang Ayala Avenue yun. Hindi. Ano yan, Pasig Rehab yan. Yung isa, pare. Mamaya yung Pasig Rehab. Mamaya tayo sa cultural. Ito munang yung munang isa, yung munang Masungi. Yung sa Geo-Reserve, dito sa may Rizal. Rizal. Meron tayong mga retrato dyan. Anyway, nakita ng Geo-Reserve Masungi Foundation. Geo-Reserve Foundation. Ngayon, nag-uhukay, nag-operations. Ayan, ang pangalan ito ay Rizal Laguna Wind Power Project na ginagawa ng Aboitiz Renewables tsaka in joint venture na Singapore-based Vina Energy. Now, ang Masungi, it's really a protected area. Dapat ito merong environmental compliance certificate sa DNR and all that. But despite prohibitions at yung area, yung Masungi, malapit lang sa atin yan, bro. Dito sa lang. Dapat nga, pinupuntahan niya sa tourism eh. Ginagawa nila ng 12 wind turbines na okay lang yan, renewable, pero bakit dyan at ba't wala kayong ECC habang ginagawa yan? So, ngayon... nagputol sila. Nagpuputol sila ng mga puno doon. Para ka maglagay ng operasyon na ganyan, kailangan magputol ka ng puno. Saka lalagyan mo ng Nakuna nila Dumalyang, parang kinunan nila via drone. Pero ito, bumabalik tayo dun sa dati, gaya nung nakita mong dredging dun sa off the coast, Sambales. Yung mga dumping dun sa may sa farm nila, Ringka. With impunity na talaga. Kagaya niyan. Kung lalagyan mo ng ganyan yan. Ang ganda-ganda lugar ng Masungi, Geo-Reserve. Ang lapit lang nito. Mula sa... Dito lang. Dito sa may bandang... Mula sa Cogeo, dire-diretsuhin mo lang doon. Sa pool ka na dyan. Ayan, naglagay sila ng karatula. Walang ECC yan sa DNR. Paano nangyari yan? Paano nakalusot itong mga ito? Yan na nga ang... dinadaing nila Ann Dumalyang at ng Masungi, ng mga forest rangers ng Masungi Geo-Reserve. Hindi yun, pare. Mamaya yung Pasig Rehab natin. Okay. Yung Thank you very much. So yun, pare, another calling impunity. DNR Secretary Tony Loizaga. Antonia Loizaga. Dalawa na po ito, ma'am.
baka naman pwede yung tignan. Una, yung kahapon, pinalabas na of the, Coast of Zambales. of the coast of Zambales, hindi, dredging ito. Mammoth dredging operation din. Na 24/7 yun. Kabanga, doon sa Kabanga area, dyan sa Zambales. Ito naman ngayon, ito Masungi. Oo. Ito, georeserve po ito. Reserve, protected area ito. Ba, naglagay ng sa loob. Sa loob. Na mismo, maganda yung renewable, okay lang yan. Okay lang pero, yan, renewable. wag naman sa ganyang area. Oo. Ano ba? Hindi, kasi, yun na nga, kasi wala namang tingin nila, walang may-ari, walang land conversion. No? Ang may-ari po niyan ay Estado, tayo. Taong bayan. Taong bayan ang may-ari Yung niyan. future generasyon ng mga Pilipino. Pinagsisiran nyo dyan. Ano mangyayari dyan? Tapos, ka-joint venture niya pa, masaklap Aboitiz. Ito yung paring Conrad, sinasabing, ay kita niyo yung laking conflict of interest na nasa energy. Yung okay lang. Sinabi nga natin, okay lang maglagay kayo dyan ng gusto nyo ng mga renewable, pero hindi naman sa areas na yan. Sa ayos din ninyo at kumuha kayo ng permits na maayos at saka i-enforce ninyo na mabuti yung nakalagay dyan sa permit ninyo tungkol sa pag-cutting of trees, paglalagay ng mga daan dyan, etc. Di pinagsasagasaan nyo lahat yung mga dapat yung hindi sinasagasaan dyan. Yung gaya nila Ando Malyang, tsaka yung mga forest rangers ng Masungi G-Reserve, alagaan yung lugar na yan. Tapos yan, naghihikayat sila ng mga turista na pumunta, mga Pilipino at mga taga-ibang bansa, biglang magugulat na lang sila, mayroong nagpuputol ng puno dyan at kita nyo, di ba, na mayroon silang construction site Yung ginawa po ninyong yan, yan, umpisa lang yan ng pagre-rape ng Masungi area. Yan. Kaya sana, ang ating pamahalaan, Secretary Loizaga, Secretary Abalos, kasi local governments ito. Local government din yan Gaya sa Zambales, local government yan. Si Governor Ebdani din sa Zambales. Dito naman, si Governor Inares, kaibigan ko yan. Si Governor Inares, si Nina. Ma'am, baka pwede ninyong tingnan nito. Pati yung congressman natin dyan, Congressman Tanhuat ko, boss, baka naman pwede mong tingnan nito na mabuti at mahirap ito pag hindi natin ninalagaan na itong mga areas na ito, baka mamaya one of these days, gising tayo, magigising tayo, wala na yan. Ang hirap pa naman Albo na yung mga bundok at wala. Ang hirap niyan. May mga areas naman pwedeng paglagyan ng wind Pwede. Wind power farm bakit hindi nyo inagay doon? In the meantime, tayong paring Joel, alas 9:32 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik po tayo. Dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito po rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Laksamana. Good morning, paring Joel. Si paring Conrad, talaga sa tingin ko. Ulitin lang natin dahil may mga tao baka daw may sore throat si paring Conrad. Wala. Siya po ay nagre-real estate venture sa Valley Golf Club doon sa saan ba? Kainta. Medyo naghuhukay siya ngayon sa mga fairway ngayon doon. Ano yan? Nagpapahinga ngayon sa ilalim ng puno kasi inabutan siya doon sa... napailalim yung bola sa ilalim ng puno, hindi na siya makalabas. Hindi na siya makalabas. Pahinga na siya doon. Paring kung nakikinig ka, i-drop mo na yung bola. Huwag ka lang pumato mula dyan. Huwag ka lang palo. Ang lalaki ng ugat ng ilalim ng puno dyan. Huwag kang puano ng palo dyan. Nadagdagan pa yun sa score mo. Hindi, kasi yung Valley Golf kasi napakagandang golf course yan. Championship golf course. Para sa mga champion. Pagka ikaw ano ka lang, weekend player ka lang, nagpapanggap kang champion, diyan ka sa ilalim ng puno. Yan po, si paring Conrad po, nagre-real estate business po. Huwag po kayo Naguhukay ka siya ngayon. Pero, paring Joel, napag-uusapan natin itong Masungi at saka iba pang mga areas na protected areas. Ano po itong mga ito Kaya nga protected areas hindi mo maliwanag yun. Protected area. Ang ibig sabihin po niyan ay ating patibayin ang pag-aalaga dyan sa mga yan para sa susunod pang henerasyon at para sa atin. At yan, ano yan? Destinasyon po ito. Ang dami po ninyo makukuhang mga impormasyon at saka ang ganda-ganda po ng Masungi. Huwag ko natin sirain ito.
Parang mga beaches Masaklap natin. niyan, baka pakitaan sila ng papeles nung Aboitiz Renewables na, hindi, magre-replant kami ng maliliit na puno sa paligid. Hindi po Hindi, eh. oh. Yung pinutol nyo eh. Mga ilang taon na, mas matatanda pa sa inyong puno pinutol. Hindi pwede yung ganon. Hindi pwede ho yung Baka ganon. walang hiya naman. Yung, Maghanap na ho lang ho kayo ng ibang area. Marami naman dyan sa bulubundukin dyan na pwede na. Doon na kayo maglagay. Pwede naman doon. Actually, kung wind pupunta farm daw eh. Oo. Parang Joel, alam mo ba, pag pumunta ka dyan sa yung sa Marilaki area, yung sinasabi nila na Marikina, Laguna, Quezon, ang daming areas dyan pwede yung paglagyan ng wind park. Hindi nyo kailangan pumunta dyan sa Upper Marikina watershed dyan sa Masungi para sirain lang yung Masungi na yun. At napag-uusapan natin ito. Ano rin yan, ha? That is a may pagka culturally kasi may mga iba doon mga limestone eh. Limestone, precisely. Pare, ano yan ha? Di ba? Medyo mabigat. Di ba, yung mga ilang Pilipino mahilig kayong umakyat yung sa Sagada, sa Manao, may yan. limestone. Meron dito, Meron lapit. dyan. Andyan lang. At saka yan, may mga tawag niya parang hieroglyphics. May mga ganun. Ibig sabihin dating talagang mga ninuno natin, mga nakatira may dati nakatira dyan. Oo. Kaya pinuprotektahan talaga ng Masungi Geo-Reserve Foundation. Ayusin ho ninyo to. Pero ang problema dyan ewan ko, Hindi, balita ko, yung mga forest rangers, kulang sila kulang dyan. sila. Oo. Tapos natetreten pa sila. binubuli yung mga yan. Binubuli sila. Pagkatapos nung sila sinubukan nilang lumapit sa DNR, parang hindi maganda rin. Pinagsabihan pa sila ni ng mga USEC doon. Saka even si Secretary Tony Loizaga na yung inyong yung kasulatan niyo with yung dating Secretary ng DNR si Gina Lopez. Hindi po namin ino-honor yan ng basta-basta. Ganun. Ay naku, wag naman ganun. Di ba? Bakit hindi nyo tignan from another point of view positively? Na ito pala ay watershed. Ito pala ay protected area. O sige, magtulungan ho tayo para i-delineate natin kung alin yung po pwede na ninyong kayo na mismo mag-ayos. Bakit hindi sinasabing hindi? Bawal yan ganito. Ang dami Which reminds me, by the way, nasa balita nga pala yan. Hindi natin na-discuss the previous days. Yung La Mesa Watershed Park. Kasi nung na-privatize yan, yung at that time the Lopez Group had the Maynilad area, yung tinake over din nila yung La Mesa Park, watershed. Yeah. Yung the late Gina Lopez, Yes. at the time foundation director siya ng La Mesa. Later naging DNR secretary siya. Yan yung naging niya. I remember kasi kasali ako sa mga meeting. Parang advocacy niya. Advocacy niya, but now tinurn over. Tapos pinaganda nila yan, ginawang park. Pwede ka mag-picnic doon, nagbabiking ang mga tao. Bicycle, lahat. Nagja-jogging, naglalakad. Now, tinurn over na ng La Mesa Watershed Foundation pabalik sa MWSS. Parang kinakabahan yung mga ibang tao. Because if you remember, there was even a controversy before. Nakalimutan ko sino yung MWS admin nun May paggagawa ng housing dun sa loob nung Ginawa na nga nila ng housing Balara Sa La Mesa, sa Balara. Nagkagulo na Balara, sila dyan pero sa La Mesa gagawan sana nila. Wag na. Pinara nilang gano'n. Wag na. Now, baka daw mabuhay na naman yung mga salitang gano'n, bro. Kasi alagaan na ninyo yan. Total, nanginimingil naman kayo, Patrick. Patrick T. Total, housing daw para sa mga MWSS employees. There will be there are other areas. Po natin ng tubig yan pag nilagyan nyo ng housing dyan. There are other areas na pwedeng paglagyan ng housing. Huwag kayong ganyan. Gahaman masyadong ginagawa nyo Masyado na kayong na-workout dyan. Wag na ho. Wag na ninyong ituloy ang mga ganyan na programa. At proteksyonan natin yung mga ganyan. Kapaligiran. Yan na lang ang isa sa mga naiiwan na mga green areas natin. Lalong-lalo dyan sa bandang pag nag-drone shot ka, at ako dati nag-helicopter kaming na iyan na yung nalalabing berde. Yes. Kulay green Yan talaga. Yung lungs talaga, yung baga ng Metro Manila, yung lugar na yan. At saka kapag nilagyan mo ng housing, andyan nang gagaling yung ating filtration at lahat. Siyempre, pag nag-housing ka dyan, may sewerage kayo. Lahat niya, Siyempre, may toilet yan, may kusina. Pag nag-flush kayo, naghugas, saan pupunta? Doon sa tubig inumin natin, di ba?
medyo Tama na yan. I mean, no-brainer eh. Kaya nga hinarang ni Manong Gina Lopez yan nung araw eh. No, same thing. Kaya rin siya nakipag-tie up dito sa Masungi Giros Kasi nakita niya. Foundation. Uy, ang ganda nito, protektahan. Abay ngayon, hindi ino-honor. At saka diba? ano yan, during the time, Secretary Simato, talagang Oo, at sa Secretary Simato, niyari nga nila yung quarry doon sa ilalim. Sabi, hindi pwede yung quarry. Sinisindi si Si Secretary Simato, no nonsense. Talagang pinag-ano niya. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Pati enforcement. Oo. Ngayon parang nawala. Secretary, tignan Puro nyo na tayo mabuti. science-based at NASA. Nasa taas kayo Hindi nyo nakikita. Hindi nyo nakikita. Ayusin natin. There are a lot of these things na kailangan ng preservation. Ito parang in other countries, speaking of preservation at lahat, in other countries, ano yan, napakatindi ng grabe yan. criminal activity yung desecration ng mga ganyang areas. Meron nga kaming kaibigan, meron siyang nabiling bahay sa New York. We are talking about New York. And it was designated a landmark. Hindi niya pwedeng hindi niya pwedeng yun. Yung gagawin 20 stories, tatanggalin mo at lahat. 20 stories, papalitan mo yung bahay mo. 20 stories building kasi ang laki nakikitain mo. Wala, hindi ka pwede. Ganyan lang nangyayari. Kaya sana total ganyan na rin density. Diyan na rin lang tayo papunta sa mga ganyan na pag-aayos ng ating mga historical cultural landmarks. Yung ginagawa ngayon ng First Lady diyan sa Pasig. Yeah, meron yan, malaking bagay na pag-aayos yan. Actually, mag-cultural tayo end of the week, Friday. Sana ma-workout natin. Kabosing natin sa newsroom. Meron tayong Pasig, Pasig Rehabilitation Program. Ayan yung Pasig River. Sila, kaibigan ko si Sir Urban Planner Paulo Alcasarin. Anong area kaya ito? Ito yung sa post office. Ayan, importante yan. Yan yung first phase. Ito nga yung sinabi ni paring Paulo Alcasarin. Ang tawag dyan yung Pasig River Esplanade. Yung first completed section, ang mga tao nagpupuntahan na ngayon, nagpi-prenup shooting. Parang yan yung ginawa natin sa nagti-TikTok, nag-YouTube clips. Parang yan yung ginawa natin dati diyan sa Manila Bay yung yung beach. Binondo. Okay, yan yung mga unang phase na ginagawa nila Paulo Alcasarin. Now, ito yung project ni First Lady Lisa Marcos at ang kanyang head dito si DSHUD Secretary Jerry Acusar. Tapos kinuha nila Sir Jerry itong si Paulo Alcasarin. Kumuha sila ng mga known master planner with the National NCCA, National Cultural Heritage National Commission on Culture and the Arts. Sinabi nga ni Sir Paulo Alcasarin na ngayon sinasara muna nila every Monday para mag-maintenance sa additional work dahil ang daming tao nagpupuntahan. So, in future, lalagyan nila ng mga kainan yan, mga snack kiosk and amenities. First phase pa lang yan. Now, but malaking trabaho yan. As you know, may mga naninirahan din dyan sa mga baybayin ng Pasig. Saka ang haba yan. I think it's 28 kilometers. So, dahan-dahan nilang per phase para maganda rin yan para sa turismo natin at saka, di ba, yung kultura. Actually, parang Joel, yung area na yan, yung area ng, yan sinasabi natin na dyan sa Binondo, dyan sa post office, hanggang dun sa Rizal Park, Luneta, one big regentrification ang ating gagawin dapat yan. Pati na Intramuros, buong Intramuros. Meron nagsasabi, secret project? Hindi naman. Sabi ni Paulo Alcasarin nga, project to ng Interagency Council for the Pasig River Development, created by Executive Order 35, signed by the President, diba? Last July 2023. Ilang agencies ang kasama dyan? Department of Human Settlements and Urban Development, Tourism, MMDA, DPWH, DOT, DOTR, LLDA, Coast Guard, DLG. So talagang interagency. Ngayon inamin ni Secretary tuloy si Paulo na medyo ang trabaho lang nila is to put certain cultural
context dito kasi I mean we're an admirer of Secretary Acosar dahil meron siyang lugar dun sa Bataan, di ba? Yung heritage Las Casas. pero nilalagay sa konteksto kasi minsan nga si Secretary Acosar na-carried away. Nalalagay ng Versailles Tower at Eiffel Tower. Hindi po, kultura lang po natin. Ganyan. At saka, alam mo ba, yung area na yan, parang Joel, natandaan ko, nung panahon ni Secretary Simato, may mga nakalubog dyan na mga barko-barko. Tanggalin natin yun. Pag yan natanggal, yung flow ng tubig ng Pasig, mas maayos. Kasi nagawa na ng paraan ito ng San Miguel yung parts of Pasig, nagkaroon na sila ng desilting. Ay! Kasi mababaw na. Mababaw na yan. Kaya nag-flow ngayon ng Pasig. Sabi mo ng panahon nila Rizal, di ba yung sa no limit? Ginagamit yan. It's a waterway, talagang ginagamit yan. And ang gusto, I think, isa sa mga magandang gagawin nila later on, pag naayos na nila, talinis ang Pasig, ay yung meron dyan meron dyan dapat, yung mga hydrofoil lahat, etc. Yung mga parang sa dati transport waterway yan. Now, ang balak na kasi nakausap ko si urban planner Paulo Alcasarin. Ang balak nila First Lady at nila Secretary Acosar. In fact, they've already talked with the certain mga private, yung mga mall operators, whether Ayala, Mega World, SM, magtatayo sila ng mga dyan, parang shopping areas na hindi malalaki, yung tama para sa Esplanade, para yung mga tao may mapupuntahan, mayroong, malay mo, mag-locate dyan ng ilang magagandang brands, at may mga kainan na maayos. But it's a mammoth project dahil ang haba niyan. At, 28 kilometers. At saka ayusin nila, sana, ito, the sewerage system. Ayun. Ayan, importante. Kasi, naku, Diyos ko. Diyan, alam naman natin, diyan naglalagay ng kanilang sukal at ginamit na tubig at lahat. Ang mga ibang pabrika, establishments. At saka yung mga 10,000 families. 10,000 families. Ang sinabi nga ni Presidente, okay ito. Okay ito project. Kaya napasama si Dishud dyan ang siya talaga dyan. Ang sinabi kaagad ni Presidente, how are you supposed to work out the 10,000 families? Saan mo lalagay yung 10,000 pamilya? Bago tayo magkaroon ng linis-linis tungkol dyan, ayusin natin muna yung mga pamilya dyan. And I hope that will also encompass later on, parang Joel, yung Binondo area, yung Intramuros area, pati yung papunta sa Rizal Park. Ano ba kung ano pa yung isang sana ayusin ng mabuti, and I hope the First Lady will take a look at this also, yung Paco. Ay, yung Paco Park, yung Paco Park. Ganda dyan. Sana hindi na, baka lagyan niya ng mga warehouse. Huwag naman, cultural. Di ba dati meron dyan nung panahon dati may Paco at the Park. Mga concert at lahat, nagagamit yan. Nagagamit yan, Yung Paco Park, importante na yan. At saka yung area na yan, talagang makikita mo na it is really culturally enhanced, mawo-work. Nandiyan nga yung Old Swiss Inn, natatanda mo yun? Yeah. Swiss Inn, pare. Ang sarap ng pagkain dyan dati. At saka dyan, maraming dyan, yung mga universities, dun pumupunta. That particular area, that includes PGH and Supreme Court. Yung Padre Paura area na yan, yan? It speaks of memories of a lot of things. Yung sa Taft? Yung area na yan. Area na yun. Balate, mga ganon. That's our heritage. That's heritage our area yan. Sa totoo lang, kung pag naayos yan, ang ganda siguro ba yung mga walking tour at even river cruises, river tours na magagawa. Ang pwede tatalunin natin ibang ciudad sa ASEAN. In that particular area, sana, Mayor, Mayor Hani, Laguna, saka si Mayor Scott lahat, yung mga nagmamahal ng Maynila, ayusin natin to. Huwag natin pabayaan na doon lang sa Pasig muna. Okay lang yung Pasig, okay yan. Pero yung ibang areas dyan na pwede mapuntahan, ay ayusin na natin kasi identified naman yung mga landmarks dyan. Nakakalungkot nga pa rin, Joel, yung R. Hidalgo. Yung papunta sa San Sebastian Church. Wala na, warehouse na lahat yung mga bahay. Yung mga pinagkainan niya na. Pinagkainan niya na Jacinto yata. Yung lugar na yan. Yung lugar na yun. Alam din dapat,
ni Secretary Kung Acosar. nakita mo yan, medyo malalayo, ano ko lang, medyo yan, may distansya ng konti. But actually, it's one city, pero iba-ibang distrito. Ang naaalala ko kasi, I remember long ago, napadpad kami there's this city in, sa Scotland, yung Glasgow. Ang Glasgow, pag bumaba, iba siya gaya ng Edinburgh. Ang Glasgow, kailangan lakarin mo, magsumakay ka ng tren or whatever, para mapuntahan yung mga iba't ibang area. Pero pag napuntahan mo yung area, bubulagan na lang sa yung ganda ng lugar. Pero along the way, hindi sila dikit-dikit. Hindi. Nakita ko, ang Maynila ganito. Dapat ganun. Ganon yung mga yung mga jewels at gusto ng mga tourism officers doon sa Glasgow yun na, hindi, we want the people to walk and discover it by themselves. Dapat ganon yung sa atin. Actually, ang Manila ganyan. Ganon ang Maynila. Hiwa-hiwalay yung mga by section by section sila. Naalala ko yung gustong-gusto mo yung sa Arid Hidalgo nga, yung doon sa... lalakarin yun pwede ka nga maglagay ng maayos doon. Kung City of Manila is so... Hiwa-hiwalay na nung panahon, Joel, nung panahon ni Mayor Villegas, siya nag-umpisa ng mga ganyan na workout, etc. May mga section talaga ang Manila na ganun. Halimbawa yung Santa Ana. Yung Santa Ana. Santa Ana Church. Diyan nga yun nandun dati yung mga yung mga doon nagko-convention, Santa Ana Cabaret. Hindi cabaret yun. Convention center yun. Yung binili na Amba dyan sa yun sa Santa Cruz naman. Yung Manila Grand Opera. Ayun. Gaya sa Santa Cruz naman yun. Ibang area naman yan. Well, ang nangyayari, the word we always bandy about is gentrify. Ito yung natatanaw natin dyan, di ba? Ito. May natitirang lugar, i-gentrify mo, napaliligiran siya ng mga matataas na condo or developments, okay lang yan. Pero in between, may mga gems. Lumang bahay na preserve mo. Pa-aircon mo yan, may alfresco, may cafe, may library. Pupuntahan ng tao. Ang mga tao, laging naghahanap ng something na kakaiba na... Meron ako nakilalang the other day, isang taga-Amerikano siya, executive dito. Tumira siya na matagal sa Dubai. Pero pangit na pangit siya dahil sabi niya, everything's glass, concrete. Nung sa Maynila, kaya gustong-gusto niya dito, maraming napupuntahan. Yung poblasyon, gustong-gusto niya. Tignan mo yun. Sabi ko, natin dito, yan pwede maging poblasyon. Siyempre, kinontra ko, parking. To hell with parking somewhere else and then walk towards it. Sabi niya, that's the kind of places that we, the tourists will go. Like going to. Yung things that you discover and then you find things na, there's something like this here. Tapos magaganon sila na lumang building, lumang bahay, lumang mga kainan. Mga ibang area. Ito na lang, parang Joel. Tayo naman napupunta sa mga iba't ibang, sa Bali. Ang pinupunta ng mga tourist, yung mga artisano. Yung kung saan ginagawa lahat yung mga nila, yung mga batik-batik. Yan. Yun ang pupuntahan yan. Ganyan din sana ang gagawin natin dito. Hindi nga, merong galing ako ng kila parang Bengoy Yap sa San Jose. Yan. Merong isang investor, binili niya, sabi nga yung pinakapangit na lupa, sabi ni parang Bengoy, yung binili. Saan yan? Sa San Jose, papasok ka sa lupa. Pagpasok mo, palayan, parang sa Bali. Tapos ang mga lugar, glamping ang tawag niya. Yung mga parang kubo. Maraming gusto magpunta ng ganon. Andun sabi niya, you wouldn't believe it, marami Pilipino. They stay for 1 night, 2 nights, tapos meron siyang maliit na spa, tapos ayun, may ilog na dumadaloy. Sabi ko, pinaganda niya. It's about 5 hectares na pinaganda niya. Ayaw nila yung mga glass. Wala. Mga yung magtatayo ka ng hindi. Parang pumunta ka na rin sa... Wala ka ng ibang pinuntahan doon. Tapos yung kubo, tapos binigyan niya ng trabaho yung mga artisan natin. Yun. Yung mga employees niya, mga taga ron, and they serve really well, tinrain niya na simple lang naman to train yung bang you make your customer is the center of our universe. It's as simple as that. Ang daming tao pumupunta dahan-dahan. Sabi niya, hopefully, anong game plan mo? Sabi ko, hindi, okay na ako dito kasi asawa niya taga Bulacan Si Bengoy? Hindi, itong nag-invest na taga Slovenia. Anyway, ang gusto lang niya, sana mayroong mga ibang investor magtayo rin sa paligid to complement each other. So, hindi siya greedy. Pare, okay lang na Alam mo kasi pag ganun daw, maraming darating.
Sana ganyan ang gawin nila dun sa mga area kaya ng Siargao. Oo. Yan. Huwag na nilalagyan ng mga, yung mga para kang nagpunta rin na... And it works dahil sila, Sir former Mayor Bengo Yap, ayaw ng mining, ayaw ng quarrying. Puro mga ganyan ang gusto niya. Environmental. Meron nga silang ginagawa, yung mga paakyat kayo, mga kafe sa bundok. So, nandun daw lagi sila, Senator JB, na yung mga nagmumotor. Yung mga nagmumotor. So, sabi niya, that's the development that they encourage. At sabi meron dito, one of these days, pumunta tayo, meron akong kaibigan, meron siyang 2 hectares dyan sa may Binangonan. Kaya, ito ba yung kaibigan mong niyayaya ako hanggang ngayon? Kumain daw ako. Kumain tayo. Yun, gaya ng kubo lang daw yung kanya. Malapit siya sa Thunderbird. May mga manggahan siya. May mga tapos pwedeng iluluto daw niya ako ng tuna at sisig at mag-beer na malamig. Abay, ganda ron. Oo, maganda doon. At saka, makikita mo Keeping the whole it area. simple. The whole, pag puro kondo, ang mo, walang mangyayari sa buhay natin, di ba? Yun ang kailangan natin trabahuin. Right. Now, on the other aspect ng cultural, bro, ito hindi naman cultural ba? Well, cultural na rin, pero mas moderno at I'll mention this dahil umattend ako kahapon ng press conference nila Mariana Sobel. Ang Ayala pala ay iniayos ngayon nila yung Greenbelt, Glorieta at sasara nila yung Greenbelt 1, then yung Glorieta gagawin nila modern na yun pero modern siya kasi that was built in the 1980s, the 1970s. Ngayon gagawin nilang talagang shopping center pa rin, maraming mga parks and all that. It remains to be seen, pero yun ang plano ni Manang Mariana na anak to ni Jaime Augusto Sobel, si Jasa. So siya yung dyan. Ayusin ninyo yan kasi nga lang nung press ko napataas akong kamay kasi mahilig ako sa sine. Sabi ko, what about Rizal Theater? Hindi lang wala na yung Rizal Theater. Sabi ko, Mariana, you have great cinemas, but there's one problem. One, iba-iba ang singil nyo. I don't understand that. Two, yung curation na ng sine, I mean, lahat ba dapat ng panuorin natin, Marvel superheroes? Ang daming mga Cinemalaya, mga Filipino films, mga Japanese festival, Chinese festival. Spanish. Medyo, alam ko hindi kikita, but if you actually propagate kayo cultural, kayo yun, tulungan ninyo si Tikoy. Sabi na, we'll see what we can do. Sabi, kasi, alam mo, sa totoo lang, tinutulugan ko lang sila, Spider-Man at sila, Marvel superheroes. Iba naman, yung local, tulungan ninyo si Tikoy Aguilos. Ayan. Cinemalaya. Anyway, we look forward to I'm sure ito, isang avid na culture buff itong susunod na ito. Nasa dating. Yun pa lang, ayos na. Malayo na. Abay, wag ko kayong aalis kasi nandito na. Walang iba. Ang award-winning broadcast journalist and Bonoan Bangus Distributor. Ronda Pilipinas kasama si Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.